Tama. Okay. So, alis muna tayo ngayong umaga. Yung susunod na hakot namin, yun na yung last na hakot namin papunta ng Victoria. So, may ilan pa kaming mga gamit dito. Ayan, as you can see, iniready na namin dito sa bungad ng pintuan para paghakot namin, ikakarga na lang. Medyo, alam nyo naman, medyo may kalayuan yung ating, ayan, yung ating paghahakutan. Maulan pa eh. Pupunta lang ako ngayon sa farm kasi may kukunin akong letter of employment dun sa aming secretary. And ipapollow up ko na rin kasi mayroon pa akong makukuha vacation earn. Hindi ko kasi kinukuha yung vacation earn ko, iniipon ko lang para savings na natin yon pag umalis tayo. So ngayong araw na to, marami din kaming gagawin kasi nagre-ready kami ng mga kailangan naming bilhin para madala sa Victoria. Kasi gusto ko sanang ayusan yung mga sira doon. Kagaya nung aming bathtub. Gusto ko sana siyang lagyan ng bathtub enclosure kasi ang na doon ay yung yung cortina na plastic. Nasanay kami doon sa bathtub enclosure na ini-slide na lang. And then kagabi, ma-share ko na lang din sa inyo. Masasabi ko talagang maraming salamat Lord. Napaka-bless ko na nakatagpo ako ng mga ganitong klase ng tao dito sa Canada. Yung landlord natin tumigil dito habang may naayos kasi ako dito kagabi. So yung landlord natin, Ferds, naka-ready na ba yung mga gamit nyo? Kung kailangan nyo yung truck, kunin nyo. Kasi meron siya ditong Toyota Tacoma na gustong ipagamit sa akin para daw makapagtawid namin, mas marami ako maikarga. Sabi ko, no, okay na kami. Naikarga na namin yung mga gamit nung minsan, nakadalawang hakot na kami. Siguro isang hakot na lang kami. Kasi nakita niya kagabi, pagdating namin, nagbababa kami ng napakaraming groceries. I think umabot kami ng nasa $600 yung pinamili namin. Kasi nga, dinamihan na talaga namin nung nagtingin-tingin kami dun sa H-Mart at dun sa ibang mga store dun. Mas mataas siya ng $1 yung mga binibili namin dito. For example, yung mga gata, yung tosino, yung longganisa, yung turon. Dito, namili na kami ng namili. Para pagtawid namin, marami na kaming stock sa bahay. Kasi can you imagine, kung lahat ng bibilin mo, lahat mas mataas ng $1. Nakikita ko din at nababasa ko doon sa iba't ibang group at sharing din ng mga kaibigan na natin na nado na sa Victoria. Kuya, mas mataas dito ang gasoline kasi kinakailangan pang ibiyahe ng barko. Mas mataas din dito ang groceries kasi kinakailangan nga daw itawid pa ng barko. So dito na kami namili, pupultang na rin tayo ng gas bago tayo tumawid ng Victoria. And then nakita nga nung landlord ko kahapon, ang dami namin hinahakot. Sabi ko, namili na ako ng namili. Kasi nga pagtawid namin doon, mas mataas ang price doon. Ang sagot nga niya sa akin, baka kakailanganin mo yung truck ko, gamitin mo na dito yung Tacoma. Sabi ko, no, hindi na. Kasi kaysa babalik-balik pa kami. Pagkakasyahin na lang namin lahat dito sa CRB. And sabi niya sa akin, wag mo kakalimutan na. Sabi niya, pag ako tatawid ng Victoria, mag-message ka lang sa akin kung ano yung mga kailangan mo dito, ibibili na kita at idadaling ko dyan. Sagot ko naman sa kanya, no. Pag ikaw ang matawid ng Victoria, malapit lang kami sa pier, sa port, sa Swartz Bay. So pasyalan mo ako, doon ka na tumuloy sa bahay. Kasi nga may isa pa kaming kwarto doon. Sabi ko sa kanyang ganon. Ang sagot ba naman niya sa akin, basta wag mo kong ibablock yung number ko. Sabi ko, bakit ko naman gagawin yun? Hindi. Pero biro, mabait talaga yung aming landlord. Ang sagot nga niya sa akin kahapon, basta kayo Ferds, pag kayong pamilya mapapadpad uli dito sa Abbotsford, yung bahay ko, wag mong intindihin. Kahit walang magrenta diyan, pinapa-Airbnb ko lang yan. Pwede kayong mag-sleep over dito. Walang bayad dito sa aking bahay. Diyan sa tinuluyan namin, sa inalisan namin. Pwede kayong mag-sleep over dito kahit 1 day, 2 days o hanggang 1 week. Sabi niya ganun, wala daw bayad. Siyempre nakakahiya naman yon. Pero kaganda nun, alam mo yung in-offer sa atin na ganun. Pero sa totoo lang po, may mga nag-o-offer po tayo. Unang-una, yung ating pinakamamahal na si Kuya Jan, si Ate Kay. Lagi naman nila sinasabi sa akin, welcome na welcome kayo dito sa Abbotsford. Anytime na maisipan yung tumawid, pag naboboard kayo doon, tumawid kayo dito, welcome yung bahay, pwede kayo diyang matulog, mag-sleep over, pwede kayo ditong magtambay para kahit paano ma-enjoy nyo naman. Kasi alam nyo naman na dito talaga maraming mall, maraming kagastusan, maraming pasyalan na pwede kang imapagastos. Kung gusto mong mag-shopping, marami ditong pasyalan. Which is, kagandahan, kabisado ko na every time natatawid kami.
Doon kasi po talaga simple ang buhay, which is yun naman talaga yung hinahangad namin. Yung bang tahimik, malayo sa lahat, yung bang wala, tsaka kagandahan, wala kaming binabayarang bahay eh. Yung sabi ko nga sa mag-ina ko, kahit mabakante kayo, kahit nga ako lang ang magtrabaho, susurvive tayo kasi wala tayong binabayarang bahay. So what more kung magtrabaho pa sila? Sabi ko nga sa kanila, kung magtrabaho nga kayo, kahit na wala na kayong iniintindi, sarili nyo na lang. Pero syempre, ang plano talaga namin is maglagay doon sa aming savings account. So binigyan ko na sila ng kanya-kanyang obligation. Sabi ko doon sa anak ko, hindi porket pag may trabaho ka na at saka si misis, pag may trabaho na kayo, ay parang wala na kayong iniintindi na pagsahod nyo dahil wala kayong binabayarang bahay, ilaw, or wala kayong obligations, eh gagastusin nyo na yung pera nyo kung saan-saan. Syempre, kinakailangan nating mag-save para sa future. So sabi ko nga sa kanila, o ikaw, halimbawa, minsan ikaw sasagot ng groceries, ikaw naman ang bahala na sa insurance, ikaw nang bahalang ganon. Kasi wala na kayong niintinding bahay dahil ako na lahat yung may sagot sa bahay. So ngayon guys, pupunta lang tayo sa farm kasi nga may kukunin akong letter of employment at saka ipapollow up ko din yung aking vacation earn kasi ang sabi hindi na daw abutin ng second week, baka tomorrow mapa-deposit na rin sa ating bank account. Nakakatuwa lang talaga, no? Sabi nga nung mga nababasa ko sa comments, blessing mo na lahat yan, Sir Ferds, kasi gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Hindi naman po tayo ganun ka-perfecto. Everyday nga, may nagagawa tayong pagkakamali at aminado naman ako dyan. Hindi din ako palasimba. Pero hanggat maaari, kung may magagawa tayong mabuti sa kapwa, like for example, makatulong tayo doon sa mga mawawala na ng status, doon sa mga kababayan nating mapapauwi, wala naman tayong hinihinging kapalit. Kahit pa minsan may nababasa akong mga comments na sasabihin ninyo, siguro yung pang-encourage mo na makatulong, may kapalit yan. Siguro nanghihingi ka ng kabayaran. Pwede nyo naman pong makausap yung mga naipasok natin at yung nabigyan ko ng chance na magkaroon ng trabaho. At alam naman po yung sa taas, kahit na anong gawin mong pagpapakitang tao dito sa social media, hindi mo maitatago yung mga talagang tunay mong gawain sa itaas. Naniniwala naman talaga ako doon. Kaya doon sa mga nagsasabi na, Sir Ferds, blessing mo na yan sa lahat ng kabutihang ginawa mo. Maraming salamat po. At doon sa mga, mga basher natin, sinasamantala ko na lang po yung mga ganyang klaseng pag-uugali ninyo. Alam niyo po kasi, yun ang kagandahan dito sa social media eh. Yung mga kapwa natin Pilipino, ang ugali niyang karamihan ng mga yan is makialam sa mga buhay ng may buhay. So, ang isang bagay na ikinaganda dito sa social media, lahat ng bagay na i-upload mo, pakikialaman nila. Kasi kadalasan sa mga Pilipino, mas inaatupag pa yung makialam sa buhay ng may buhay kaysa unahin yung sarili nilang buhay. Mag-post ka ng maganda, may masasabi sila. Mag-post ka ng pangit, may masasabi sila. Kahit anong gawin mo, may masasabi ang mga viewer. Kahit mag-share ka lang ng mga bagay na happy-happy lang, good vibes lang, talagang may mga taong hindi masaya na alam mo yung imbis na maging masaya sila sa nangyayaring maganda sa kapwa nila, parang yung pait ng buhay nila, gusto nilang may apply sa'yo. So, kagaya nung minsan may nag-comment na, kasi binabasa ko lahat yung comments ninyo and sobra ko pong na-appreciate. Siguro 99.9% talagang puro positive. You are so blessed. Yan na yung deserve mo yan. Yan na yung kapalit lahat ng pagsisikap mo, ng sipag mo, ng pagtsatsaga mo. Lahat halos magaganda. And then may naligaw na isang comment na parang hindi na masaya sa buhay yun. Kaya ko lang naisip na napansinin, alam niyo kung bakit? Naniniwala po kasi ako, kapag masaya ka sa buhay mo, lagi kang nakangiti, at isa pa, wala ka ng time na magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Pero kapag ganun yung mga lumalabas sa bibig mo, na parang hindi ka masaya sa nangyayaring maganda sa kapwa mo, isa lang ibig sabihin nun, punong-puno ng galit yung puso mo, hindi ka masaya sa buhay mo. Kasi mas nagagawa mo pang maglaan ng oras at atensyon sa ibang tao kaysa ayusin yung buhay mo. Well, sa ngayon po, masasabi ko sa sarili ko na sobrang blessed ko. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa lahat ng kababayan natin na nakasuporta sa channel natin. Napaka-blessed ko dahil marami akong namimit ditong mga kababayan natin. Nung minsan na naghanap kami sa Victoria ng mga furnitures, lahat halos ng pasukin naming bahay na mga Pilipino na nahingang ko ng couch, nahingang ko ng mattress, nahingang ko ng kung ano-ano. Iisa yung sinasabi, kaya ako natutuwa, ay sir, nanonood po kami sa inyo. Ay sir, followers niyo po kami. Alam niyo sa ganong bagay, nakakataba ng puso na kahit papano, nare-recognize ka nila. So kahit papano, alam nila na
may kababayan silang Pilipino doon sa area. Hindi ko pinagmamalaki na huy, vlogger ako. Wala pong ganon. Kasi kahit naman sino, pwedeng maging vlogger. Kahit yung anak mong grade 2, kayang maging gumawa ng vlog. So hindi po ako sanay talaga ng ganun. Ini-enjoy ko lang po kasi talaga yung mga nangyayari sa buhay ko na na-share ko sa inyo. Kung natatandaan ninyo, kung talagang matagal na kayo nakapalo dito sa channel natin, sabi ko, ginagawa ko to kasi mahilig akong mag-save ng mga memories. Can you imagine, ang dami na palang nakasubaybay yung mga pinagdaanan ko, paano ako nag-start dito, ang medyo masalimuot, yung buhay ko, hanggang sa dito na tayo ngayon. Mahilig talaga ako mag-save ng memories. Dati, sinesave ko pa yan sa mga hard drive, USB, napupuno. So, ang mangyayari, bibili uli ako ng panibagong hard drive, bibili uli ako ng panibagong USB. Kaya sabi ko, instead na bili ng hard drive, bakit hindi ko na lang i-save sa YouTube yung journey ko, yung mga videos ko, yung mga memories ko, yung mga lugar na napupuntahan ko. So, hindi ko naman aakalain na mamamonetize tayo, na may magpapalo sa atin, na may mga susuporta. Kaya ito na po ngayon. Tsaka hindi lahat ng tao ay pare-pares ang interest. Merong interesadong manood ng vlog, merong hindi, merong iba yung gustong panoorin. So, iba-iba po. Pero alam niyo po ba na napakalaking tulong nitong vlog kong ito sa sarili ko at sa family ko. Dahil bukod sa kahit saan ako magpunta dito, kahit paano may mga nakaka-recognize, may mga nag-i-invite, at doon ko din na-meet si Kuya Jan, si Ate Kay, yung mga ilang kaibigan natin na itinuturing tayong pamilya, sino Kuya Marlon. Talagang they treat me like their own family. Kaya nga sabi ko, maraming salamat po Lord. Yung platform ko, yung YouTube natin, yung Facebook natin is ginawa mong instrument para ma-meet ko tong mga taong to. And dun sa mga kababayan naman natin na nung minsan ay nagpakita ng suporta nung nagpunta tayo ng Victoria, kagaya ni Tita, yung landlady ni na Francis, maraming salamat po. Ayan, nagpicture pa kami ni Tita. Sabi niya sa akin, Ferds, kapag babalik ka dito sa Victoria, kailangan mo ng panghakot, gamitin mo yung truck na dyan lang sa garahe. Maraming salamat po, Tita. Maraming salamat po sa pag-offer ng inyong truck na kapag nadyan na daw kami, pwede naming mahiram-hiram para panghakot. Kasi kulang pa po talaga kami sa mga furnitures. Nakakuha na kami ng dining table. May ilan-ilan pa lang kulang. I don't think kung kakasya siya dito. Sa ngayon, nire-ready na namin. Mayroon pa kaming 1 week dito sa Abbotsford para mag-stay. Medyo maulan lang. And ngayon malapit na tayo sa farm. Bababa lang ako saglit kasi kukunin ko yung ating letter of employment. Nandiyan pata sila boss. Ayun yung truck. Ayun nga. A few moments later. Ay, nakakatuwa naman. Nandun pa sa loob si boss. Ayun, nakuha ko na yung ating letter of employment tsaka yung T4. So ipapile natin. Pakita lang ako dito sa kanila. Alam niya na pag-usapan namin. Sabi niya, Ferds, you can come back anytime. Gusto mo pumasyal ka dito, welcome na welcome ka. And then napag-usapan nga namin. Ikaw, welcome ka, pero yung mga umalis ng walang paalam, hindi sila welcome dito. Kasi nabanggit nga niya sa akin, buti ka pa nga Ferds, nagpaalam ka ng ayos. Kasi nga daw yung iba, after they get what they want, nag-alisa na. Sabi nga niya, hindi sila welcome dito. Baka palayasin sila pag sumilip sila dito, pamasyal sila dito. So, maluwag sa loob ko, yung pagpapaalam ko sa nagyakapan pa kami doon sa loob eh. Medyo sabi niya, that is good for your family, that decision is good for your family. So wish you all the best. Ganon. So happy naman tayo ngayon. Bukod sa nakuha ko na tong T4, makakapag-file na tayo ng tax, maayos yung pagpapaalaman namin doon sa loob. Tingnan ko kumusta nga nila, pwede ba kami pumasyal doon sa bago mong work? Mabait naman. So puntahan lang muna natin sila. Ayan. Kasi kumustahin ko lang sila dito. Ayan. So wala na, hindi na tayo nagtatrabaho ngayon dito. Gusto mga nagtatanong, dito na yung mga kasama nating bago na ipasok natin dito. So kumustahin naman natin sila. Ramon! Where's Alan? Alan, where? Sus! Si Alan. Bye! Kumusta na natin si Bye? Tagal ko din kasama nito ni Bay. Marami na rin kaming ups and downs ito, pero mas naging close kami nitong huli kasi nga
Dadalwa na lang kaming naiwan dito eh. Ha? Nandiyan na yung T4, bay? Nandiyan na yung T4. Oh. O, binigay sa akin ni Tanner. Binigay sa akin ni Tanner. Oh. Ito, binigay ni Tanner. Ito, ang dilaw. Nado na, nire-ready na niya. So, nagpaalam na ako kay Bay at sinabi ko sa kanya na may T4 na. Kasi no, minsan pa namin dinaantay. Anong petsa na? March na, wala pa kaming T4. Eh, dati-rati, March 2, may tax refund na kami. Eh, ang lakas ng ulan. So, pauwi na ulit tayo guys. At ngayon, aasikasuhin ko naman tong tax natin. Kasi dati-rati, February 2nd week, may T4 na kami. So, pagpatak ng March, eh, nakuha na namin yung tax refund. Ngayon is March, ano ba ngayon? March 3 na. Ito pa lang yung T4 namin, kalalabas pa lang, and magpapaasikaso na tayo ng tax natin dahil nga basta tatlo na kasi kami eh. First time kong mag-aasikaso ng tax na tatlo kami kasi dati-rate yung ginawa ko nga na tax filing is solo lang ako noon. Yung mga kasama ko, ako nag-aasikaso ng tax nila, ako nagpa-file, at saka dati yung wealth simple tax, walang bayad yun. Ngayon may bayad na, parang $25 para sa 2 application. So kung may kasama kang ipapile yun, worth it yun, dalawa kayo kaysa magbayad kayo ng ng magagawa ng tax ninyo. Eh ngayon may bayad na, at saka wala akong idea kung pag ganitong family na yung pagpapile ng tax namin. Eh ayoko munang dahil sobrang busy ko, di ko pa maasikaso. And marami din akong tinatapos ngayon na talagang nararush ako. Bukod sa marami pa tayong vlog na for edit, hindi ko pa nagagawa. Naghahakot pa kami, may mga binibili kaming mga kulang kagaya nito. Maghahanap pa nga ako nitong ganito eh, kasi yung mga kailangan doon na palitan, yung kagaya itong bumbilyang to para doon sa stove ng ng lutuan sa Victoria, at saka yung mga yung mga lighting fixtures na iba papalitan ko na. Nagpaalam na naman ako doon kasi medyo alam niyo yun, nasa gitna tayo ng malabo. Gusto ko din lagyan ng mga solar lamp yung paligid para maliwanag yung loob ng bahay at hindi naman kukonsumo, kasi hindi naman porket libre tayo doon lahat, libre ng bahay, libre ng kuryente, eh sasamantalahin na natin. So kinakailangan naman magtipid para naman hindi malakihan ng bill yung boss natin na nagbabayad ng lahat ng utilities namin. So don't forget to subscribe, like, and share this video at abangan nyo yung mga susunod pa natin vlog, lalong lalo na pag nakalipat na kami sa Victoria. So see you guys on the next one. I love you all. God bless. Bye bye.